Discarding Watch sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at bagsak ang Business Confidence Index nitong Abril. Bukod dyan, nakalikom si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 266.3 billion pesos na investment pledges mula sa kanyang state visit sa Japan. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, paano kaya makakatulong ang mga kasama mo sa bahay sa pagtitipid? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, bago muna niyan, good news muna tayo. Posibleng makahinga ng maluwag ang mga motorista sa pagpasok ng Hunyo dahil inaasahang magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng malalaking bawas presyo sa kanilang produkto. Batay sa datos mula sa Means of Flat Singapore, sa galaw ng foreign exchange at gasto sa shipment mula Mayo 25 hanggang 29, sinabi ng isang source sa oil industry na nakikita na mababawasan ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang matatapisan ng 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Ang inaasahang tapyas presyo ay dulot ng pagluwag ng tensyon at mas positibong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagbubunsod ng pag-asa sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Paalala ng mga fuel firm, tuwing Lunes sila naglalabas ng opisyal na price adjustment na agad namang ipinatutupad kinabukasan. Magandang balita ito para sa buwan ng Hunyo, no, Jonas? Oo, tama. Magandang pagpasok ng buwan, ano? Sa isang joint statement, eto pa isa, no? Sa isang joint statement, matapos ang kanilang summit meeting sa Tokyo, Japan, nangako sinang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na palalalimin pa ang kooperasyon sa high
Impact Infrastructure at Economic Initiative sa ilalim ng Luzon Economic Corridor o LEC framework. Kabilang sa mga prioridad ang modernisasyon ng riles at pantalan, clean energy, semiconductor supply chains, digital connectivity, agribusiness at pag-upgrade ng mga civilian port. Kung hindi ako nagkakamali, ang PAC Silica na flagship program sa artificial intelligence at supply chain security ng Estados Unidos ay dyan din tatayo o itatayo sa LEC. Ano reaksyon mo dito, Jonas? Nako, pag yan ay natuloy, talagang magandang ehemplo yan para sa ating foreign direct investments. Oo. Ito yung matagal na nating hinahanap itong the last 3 years. Kasi talagang matagal na tayong gutom sa foreign direct investments. At pag nangyari ito ay magbibigay ng hindi lang trabaho. Ang importante dito yung pagpasok ng pera. Ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East. So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars. Ako, sana mapabilis ito, no? Oo. Kaya ngayon, tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na ni-reiterate niya, sinabi niya na talagang gaano kaimportante ang Pilipinas na geographical location. Talagang nung panahon ni Pangulong Ramos, nandyan sa Clark yung hub ng Federal Express dati. So, ngayon, talagang kung matuloy itong PAC Silica na ito, talagang mapatutunayan na naman natin na importanteng parte tayo ng ASEAN dito sa rehiyon. So, importante talaga yan. Maganda kasi location natin no? Okay. Inaasahang lalo pang bumilis ang inflation ng bansa ngayong Mayo at posibleng umabot sa pinakamataas na antas sa halos 4 na taon. Sa month-ahead forecast na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang papalo ang inflation sa 7.1% hanggang 7.9%. Mas mabilis ito kaysa 7.2% noong Abril at kung aabot sa upper end, magiging pinakamataas mula Nobyembre 2022. Ayon sa BSP, nagtulak sa pagtaas ng presyo ang mas mahal na bigas, gulay at karne, pati ang patuloy na paghina ng piso. Bahagyang nakabawas naman sa pressure ang rollback sa fuel, mas murang isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. I-anunsyo ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na inflation rate para sa Mayo itong darating na Biyernes. Ano naman ang pagtataya mo, Jonas, sa inflation ngayong Mayo at bakit? Tulad ng mga nasabi mong mga rason, ang nakikita, tinataya ako ng mga 7.8% ang ating inflation. Dahil talagang kahit humupa na ng konti yung presyo ng langis, pero yung problema natin sa pagkain, at saka sa transport, yan talaga yung kumbaga parang madali tayong tamaan. So, maaring bumaba sa international market, pero sabi ko nga sa iyo, 60% ng inflation natin ay imported. Ngayon, yung 40%, yan yung kumbaga naaapektuhan tayo pagdating sa food, sa fuel at saka sa freight o yung tinatawag nating logistics. So diyan tayo tinatamaan. Kaya tinataya natin na 7.8%. Ngayon, wag din nating kalimutan na yung nitong huling 2 buwan, tumaas na yung presyo ng bigas. So yan ang kinakabahan ako na baka nitong mga susunod na mga buwan, tumaas na naman yung presyo ng bigas. Nung 1 linggo nga, nakita ko na siya sa 59.75. Hindi ako, kung talagang tama ang basa ko sa nangyayari ngayon, lalo na sa bigas, baka makita natin yung presyo ng bigas sa 62 tulad ng piso. Kaya yan ang mga kailangan gawan ng mga hakbang ng ating DA agad para hindi tayo magkaroon ng tulad na pagbilis na
akyat ng presyo ng bigas. Ito kasalukuyang nasa 4.5% ang policy rate ng BSP. Tingin mo, Jonas, magkakaroon na naman kaya ng rate hike paglabas ng inflation rate ngayong Mayo? Nako, ako tinataya akong pag-aaralan ng Bangko Sentral dahil ang unang-una talagang mandato ng ating Bangko Sentral ay yung tinatawag na inflation o price stability. So kung price stability at ang una natin inflation containment, dapat magtaas na siya agad. So ang tinataya ko mga 50 to 75 basis points. Ang dapat itaas. Ngunit isa sa mga tinitingnan din ng ating Bangko Sentral yung pagbalanse kasi kailangan natin umakyat ang GDP natin, no? Gumanda yung ating ekonomiya. Kaya yan ang isa sa mga pag-aaralan ng ating Bangko Sentral, no? Para mabalanse yung kanilang pagtingin. Baka ako, tinataya ko baka 50 lang. Ngayon, hindi dahil biglang tumaas yung inflation, kung matatandaan natin, galing sa 4, naging 7.2%. Hindi naman dapat halos ganong kalaki yung iaakyat ng interest rate. Kaya kahit 50 basis point ay sapat na para maka-impluwensya sa mga galaw ng mga tao at galaw ng negosyante para mapababa yung inflation. Yun. Ito, isa pang storya, lalong lumala ang business sentiment sa bansa nitong Abril. Ayon sa pinakabagong ulat ng Bangko Sentral, bumagsak sa negative 35.8% ang Business Confidence Index mula negative 24.3% noong Marso. Hudyat na mas maraming kumpanya ang pessimistic kaysa optimistic. Ayon sa BSP, malaki ang epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nagpapanatili ng mataas na presyo ng langis, dahilan para tumaas ang operating cost at humina ang purchasing power ng mga consumer. Isinagawa ang survey mula Abril 7 hanggang 30. Sa taas ng presyo, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 centavos ngayon. Jonas, ano ang nakikitang immediate impact ng negatibong business confidence sa mga negosyante o negosyo ngayong quarter? Ngayon, talagang ang mga negosyante ngayon, ang tinitingnan ay ang pagko-cost cut. Diba? Yan ang mga una. Kahit sa ating mga sariling kabahayan, ang unang-una natin pag-iisipin natin paano tayo hindi gagastos ng kuryente, makakatipid tayo sa mga bilihin sa bahay, lalo na pagdating sa pagkain. Sa negosyo, ganun din. Ngayon, tinitingnan nila, kailan ba ituloy ko agad ang aking mga negosyo? Diba? Mag-i-expand ba ako ngayon? O pag-aaralan kong mabuti, ano ba yung pwede kong tipirin ngayon at para makasurvive ako. And talagang yan ang unang-unang ginagawa ng mga negosyante. Ngayon, meron namang iba na kumbaga meron silang extra na pera, saan ba namin ilalagak yung pera? Diba? Para kumbaga maka-recover kami. Diba? So, pero ngayon, dahil itong report ng Bangko Sentral ay ang kumbaga ito ang unang report na nagpakita ng business confidence. Ito yung unang tama sa atin, no? Nung gera. Kaya talagang mararamdaman na cautious yung dating ng mga negosyante, no? Dahil hindi pa natin alam gaano katagal. Kung matatandaan mo, nung Abril, ang tingin lang natin baka 3 to 6 weeks tapos na itong gera, tulad nung nangyari nung January. Tapos nakita natin nung June of 2025. Pero ngayon, despite may mga pag-uusap ng peace talks, naggegerahan pa sila, 'di ba? Oo nga. So talagang kumbaga ngayon ang focus ng mga negosyante ay kumbaga cost minimization. So pagbaba ng cost. Ngayon, yung iba dapat ang tingin parang SRP yan. Kumbaga
Ano ba yung SRP? Unang-una is survival. Okay. 12 to 24 months. No? Oo. Ano ba yung kailangan ko para yung negosyo, hindi ako mag-scale down, pero hindi naman ako sobrang tipid. Mm. No? Para yung operation ko, ang importante dito, survival, hindi growth. No? Mm. So, hindi ko iisipin kikita ako ng malaki nitong taon na to. Ang importante, buhay yung negosyo ko. Pangalawa, Correct. ano ba yung bagong environment? Ano ba yung nagbago sa mga susunod na panahon? In 12 to 24 months, ano na ba yung bagong landscape? Kung matatandaan mo, nung pandemic, nagbago talaga yung ating landscape. Ngayon, nakakapag-zoom na tayo and acceptable na yan, di ba? Oo. Ngayon, mas productive tayo, di ba? So ngayon, ano ba yung magiging kapaligiran natin sa mga susunod na panahon kung mataas pa rin ang presyo ng langis? O, di ba? So, kailangan magkaroon tayo ng adjustment, adaptability. Yun. Ngayon, yung pangatlo, yun yung repurpose. Ano ba yung i-repurpose natin? Pwedeng yung mga asset natin, baka hindi na natin kailangan. Tulad ng pandemic, maraming mga office space, di ba, Oo. nagliitan kasi pwedeng work from home. Di ba? Correct. Oo. So ngayon, ano ba yung pwede nating i-repurpose sa mga panahong ito? 'Di ba? So yan ngayon yung mga dapat tingnan natin. Baka hindi na pwede na ba tayong mag-subcontract ng mga magdi-deliver kaysa tayo pa yung magme-maintain ng mga makina, ng mga truck, 'di ba? So dito makikita natin kahit sa isang crisis may opportunity. 'Di ba? Tulad ng paghina ng piso. Sino ang nagbe-benefit dito? Yung mga exporter. Correct. Ngayon, sa mga problema natin ngayon sa 3Fs, sa pagkain o food, sa fuel at saka sa freight. Ano yung pwede nating pagkakitaan na para mapaganda yung situation? Kung sa pagkain, kaysa magluto ka, pwede ba magpa-budget na lang ako na i-deliver na lang yung pagkain ko? Mas mura ba yun? Oo. 'Di ba? Lalo na kung mag-isa ka lang, 'di ba? So, kung magluto ka, mahirap magluto para sa isang tao. Correct. Oo. So, yan ngayon yung mga parang ano ba yung mga nakikita natin? 'Di ba? Katulad ngayon, baka meron kang makitang trabaho, katulad yan, yung usong-uso ngayon na trabaho, yung VA. Yung virtual assistant, di ba? Yun, kumikita rin yun ng dollars, lalo na pag sa Estados Unidos o sa ibang bansa, di ba? Oo. So, nakakatulong ngayon yung technology, tulad na napag-usapan natin, yung Paxil ka na yan. Pag natuloy talaga yan, yung mga data center na yan, lalo tayong pinakamagandang term, malulong tayo sa technology kasi dahil ngayon mas kampante tayo kasi nandito yung data center. Correct. Kung meron tayo mga protection ng ating data, dito tayo maglalagay. So merong mamumuhunan dito, so mas gaganda kumbaga yung adaptation natin sa technology. Ito, no. May nakikita ka bang intervention o policy response ang BSP o ang pamahalaan mismo para maibsan ang pessimism sa business sector? Okay, ngayon marami nang nasabi ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Oo. Tulad ng nasabi ni Governor Remolona, hindi po lahat ng panahon ang Bangko Sentral yung gagawa ng mahihirap na trabaho. Dapat po pantay-pantay. Kung matatandaan po natin yung panahon ng pandemic, no? Ang pinakamalaki pong nagtrabaho ay ang Bangko Sentral. Nakapag-generate siya ng 2 trillion na liquidity under BSP Governor Jokno, no? Tapos mabilis nilang ginawa yung mga responses sa mga ang tawag nito, yung may mga utang, no? Naglagay sila ng waiver, extension, tapos ang ating legislature naglagay ng bayanihan 1 and 2,
yung create bill, ano. Mm-mm. Ngayon, ang Bangko Sentral nagpahiwatig na sila ng mga waivers at saka yung kumbaga yung ano ng penalty, no. Ngayon, kailangan meron rin tayong sort of pandemic remedy na ibibigay sa mga negosyante para maibsan itong bigat nitong sitwasyon na to. So pwedeng isa sa mga ginawa natin dati yung extension ng net operating losses from 3 to 5 years. Kasi itong Middle East conflict na to, hindi naman to, kumbaga, hindi agad-agad babalik ang sigla ng ekonomiya, no? Dahil napag-usapan na natin yung impact ng mga refineries, pwedeng magtagal. So, dapat magkaroon tayo ng mga ganyang provisions. Tapos, magbigay tayo ng provision sa mga micro SMEs na either i-extend yung palugit sa kanila, sa mga utang nila, or magbigay ng relief ang mga LGUs sa mga micro SMEs. Bakit natin tina-target yung micro SMEs? Kasi ito yung talagang nag-hire ng mga tao sa grassroots. Correct. No, ito talaga yung kumbaga nandyan yung baseline ng ating ekonomiya. Maraming MSMEs sa Pilipinas, no? Oo. So merong mga LGU na nakapagbigay sila ng 20,000 na suporta sa kanilang mga micro SMEs nung isang buwan pa, no. Ito yung tulad ng Iloilo, no. Nakapagbigay sila, tapos parang ang length nung kanilang loan mga 3 to 5 years. So talagang kumbaga makatulong talaga ito para mag-survive sila. Tama. So yan yung mga dapat ginagawa. Yun lang talagang ang nangyayari lang ngayon, masyado tayong nagkakaano sa politika, no? Kaya medyo bumalik tayo doon sa sentro ng ating problema. Kaya nga para pinakamadali, kailangan lang natin tingnan yung 5 Fs. Ano ba yung 5 Fs na yan? Yan yung food, fuel, at saka yung freight, no? Ngayon, may solution naman dyan. Nandyan nga yung pinag-usapan natin na pwedeng yung kadiwa intervention, no? Para doon sa mga majority ng ating mga kababayan, makapag-provide sila ng another avenue na mababa yung presyo, 'di ba? So, pangalawa, yung fuel, no? Kailangan natin maghanap ng ibang sources saan tayo makakakuha ng mga ang tawag nito, mga mababang fuel sources o kaya makatipid tayo. At pangatlo, yung freight, no? Pwede ba natin gamitin yung mga EVs sa mga jeep? Oo nga. 'Di ba? O sa e-bus? Baka makababa rin ng, kumbaga, hindi na tayo magbibigay ng subsidies. Tama. 'Di ba? So yan ngayon yung ano. So tulad din yan ng isang household, no? Kailangan rin natin talaga pag-isipan yung budgeting. Oo. Ito, no, bago tayo pumunta sa ating segmentong Alkansaya, ito, bumalik na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa isang very constructive at highly productive na 4 na araw na state visit sa Japan. Isang biyahe na anya nagresulta ng 266.3 billion pesos na bago at pinalawak na investment pledges. Ito kasi, no, may timeline ba kung kailan inaasahang papasok ang mga bagong pledges nila? Yung mga pledges na yan, normally mga nasa 12 to 24 months yan. Oh, okay. So ngayon, kung ito, sa akin, maganda, lalo na ngayon, sa mga nangyayari ngayon, siyempre gusto mo yung, kung tayo nasa ASEAN, gusto mo yung data center malapit sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung let's say nasa Europe o nasa US, kung magkaroon ng problema yung submarine cable, di wala kang access sa data mo. So gusto mo meron ka somewhere else na mas malapit as an alternate, 'di ba? Gusto mo kumbaga mas kampante ka na mas malapit sa iyo, 'di ba? So itong mga tulad ng isang supply chain, gusto mo merong malapit sa iyo. So that's why katulad ng mga Ayalas, tinitingnan nila yung Thailand, no? Yung iba naman tinitingnan natin na pwede ba silang pumunta dito mag-supply ng mga
magtayo sila ng supply chain nila dito para ano man ang disruption na mangyari, meron silang activity. Kaya nga importante yung sinasabi nating Luzon Corridor, yung Clark, Bataan, Subic. Yan ay isang matagal na nating binibenta sa mga foreigners, no? May mga pumasok na, no? Tulad isang magandang example diyan, nandyan ang Yokohama, no? Diyan sa Clark. So, marami na tayo diyan, mga Japanese, Korean at saka mga Taiwanese na nasa Subic. So, may mga investors pero gusto natin mas marami pa. Itong Paxilica, talagang pag yan ang natuloy, ibang storya yan. Yan. Tuloy-tuloy na tayo no sa segmentong Alcansaya. Last week yung mga bata ang kung paano sila makatulong sa bahay ano. Ngayon naman mga teenagers na, 'di ba Jonas? Oo, tama. Dito naman tayo sa mga teenagers. So, lalo na ngayon, majority sa ating teenagers ay digitally sound. Ako, kung baga sa atin, pag namalengke tayo o nag-supermart, kung ano yung gusto natin, yun na yung bibilhin, 'di ba? Oo. Kasi nag-aalala tayo sa oras. Ngayon, yung mga anak natin, pwede dahil masyado silang tech savvy, nag-iikot sila, pwede natin sila, saan ba makakatipid? Anong supermarket yung mas mura? Diba? So sila makakatulong sa'yo doon sa paghahanap kung saan mura. So sila yung magtatrack ng family expense, tapos sila rin yung kumbaga mag-aano ng budget, lalo na ngayon yung mga Gen Z, mga kuripot yan pagdating sa ibang bagay. So gamitin natin yung kanilang talento, 'di ba? Sila gumawa ng budget, ito lang ang bibilhin mo, 'di ba? So makakatulong sila sa iyo para hindi ka na mag-iisip kung saan bibili. Pabayaan mo sila, bigay mo yung pera, allow them to do the budget themselves. So pag sumobra, bahala ka, sagot mo ba o hindi nyo bibilhin, 'di ba? So ngayon ito isang exercise na para makatulong sa kanila paano gumamit ng pera. 'Di ba? So yan yung paggamit din nila tulad ng pagbabayad ng kuryente, tubig. So instead na sasakay pa yung magulang mo, 'di ba? Turuan mo na sila paano mag-online. So nakatipid ka ng dalawang bagay. Isa, oras. Pangalawa, yung pagsakay mo, 'di ba? Ano ba naman yung 7 pesos na charge? Ngayon nga, ini-encourage ng Bangko Sentral na i-waive yung mga charges na ganyan, 'di ba? So, para mas lalong gumamit yung mga tao nung mga online facilities para makatipid, 'di ba? So yan ngayon yung isa sa mga pwede nating gawin, no? So talagang wag nating akuin, pabayaan natin yung mga bata na makatulong sa iyo lalo na pagdating sa mga pagbili, pag-budget, 'di ba? Para kumbaga unti-unti mong kumbaga maipamana sa kanila na ito yung mga tama, lalo na pag yung mga anak ay nakatira pa sa magulang, ano? So yan ngayon yung tipong nakakatulong. Pangalawa, yung tinatawag na household load sharing. So ito yung pwedeng sila yung magluto ng kanin, o 'di ba? Magsaing pala ng kanin, 'di ba? O ano ba yung pwede nilang magawa? Prepare yung mga ricado para makatulong, 'di ba? So yung iba may mga pamilya diyan na wala ng maid, o makatulong man lang sila, 'di ba? Tapos syempre sa mga bata, yung responsible use ng mga electric equipment, yung pagpatay, hindi lang ipababayaan yung TV hanggang makatulog, kahit may timer, 'di ba? Kung inaantok ka, di patayin mo, 'di ba? So yung mga ganyan kasi ngayon talagang alam natin at sobrang init. Although ngayon medyo nagpapakita na ang ulan, ano? So sana naman medyo tumagal itong panahon na wet weather dahil nga yung risk ng El Nino, no? So ito yung mga practical na bagay na kahit siguro pwede nating umpisahan, no? Yung susunod, sa susunod nating segmento sa isang linggo, pag-uusapan naman natin yung budget.
Okay. Paano ba tayo makakatulong lalo sa budget? Kanina, ang pinag-usapan lang natin, tulungan yung parents mag-scan saan makakabili ng mas mura, di ba? Paggamit ng online siguro, o yung iba gumagamit tulad ng pandemic, di ba? Lahat binibili na lang sa Lazada. Oo. Diba? Ngayon, dapat pag-isipan, no? Sa susunod, yan yung mga dapat pag-usapan. Mas mura ba pag umorder online o bibili ka mismo? Yan yung mga, kumbaga, yan yung mga dapat practical tips na titingnan natin para makatulong sa mga pamilya, no? Lalo na pag yung mga pamilya natin nasa abroad, 'di ba? Oo. So siyempre sila rin nagtitipid din sila dahil lalo na sa Amerika at sa Europa mataas ang inflation din nila. 'Di ba? Kahit kumbaga sa atin nasa 7 pero yung dahil sa pera nila ay malakas, mataas din yung talagang inflation, ano? So talagang kumbaga kung tayo nakakaramdam na ng mataas na gasolina na over 100, sa kanila nasa $6 per gallon. So yung $6 na yan, pag niligay mo lang yan sa peso, halos nasa mga 370 pesos na yan. Oh, 'di ba? So kumbaga, kung ikukumpara lang natin, although mas malaki yung gallon kaysa sa liter, pero sa presyuhan na lang 370 versus sa ating over 100, 'di ba? Mas medyo nakakahinga-hinga pa tayo dito, 'di ba? Oo. Ayun. Bago po tayo tuluyang magpaalam, na papakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.